ang One God Creed. Sabi po rito, we believe that God is Spirit and He is the Father in creation, manifested in the flesh through the Lord Jesus Christ, His Son, in redemption, and is the Holy Spirit in regeneration. Okay, sige po, bago po ang lahat muli, babasa po muna tayo ng ating verse sa Luke chapter 10, verse 20. Amen. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen po. Sino po ang nagagalak? Amen. Lahat po tayo. Sabi nga po dapat nagagalak po tayo. Nagagalak po tayo dahil sa kabila rin po ng mga pagsubok ay patuloy po na nandiyan na paglalabanan natin ang lahat ng klaseng gawa ng mga masasama sa ating pong mga buhay. Amen po. Pero sabi nga rito, higit sa lahat, dapat nandun po yung kagalakan sa atin. Dahil ang ating pong mga pangalan ay nakatala sa langit. Amen po. Hindi po ba talagang nakakatuwa po? Naniniwala po ba kayo na ang ating pangalan ay nakatala sa langit? Amen po. So kailangan po mga kapatid, ngayong pong hapon na ito mga kapatid, nandito po tayo. Of course, higit sa lahat para magpasalamat sa ating Panginoon. Ibigay po yung nararapat na pasasalamat sa ating Lord dahil alam po natin mga kapatid na lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Pero dahil sa grace ng ating Lord, tayo po ay naligtas. Amen po. Kasama po ang ating mga pangalan na nakatala sa langit. So talagang sabi nga, hindi po ito maikukumpara sa lahat po ng mga possession natin dito po sa lupa. Naging iyan man ay magarang bahay, magandang sasakyan, magandang hanap buhay. So kahit anuman pong karangyaan, hindi po yan mapapantayan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po. Kaya nga po ngayong hapon na ito, mga kapatid, ay ibibigay po natin yung the best na pasasalamat po natin sa ating Lord. Kasi the best din po yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po. So ngayon po, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Yes, Lord, Amang Banal na sa langit, maraming salamat po muli, O God, sa araw na ito. Maraming salamat, O Lord, sa hapon na ito, God, at sa buhay na muli ay binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa kalakasang pisikal at spiritual na muli rin po, God, ay binigay niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa pagkakataon na ito na kami po muli ay makapaglingkod sa hapon na ito, Lord. Maraming salamat, O Lord, sa patuloy na paggamit niyo sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo nga po kami, bawat isa na tatayo, Lord, para po sa inyong gawain. Alam po namin, O God, na hindi po kami karapat-dapat, pero maraming salamat po, Lord, dahil sa kabila ng aming mga kahinaan, mga kakulangan, O Lord, ay patuloy, O God, na kami po ay pinag-uubra ninyo at ginagamit para po sa inyong gawain. Nadalangin nga po namin sa oras na ito, Lord, patawarin niyo nga po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa oras na ito, Lord. Nang sa ganun, O God, lahat ng aming magagawa o gagawin, O Lord, sa hapon na ito ay maging katanggap-tanggap sa iyong kaharian. Dalangin din po namin, Lord, na kayo po ang siyang manguna muli sa gawain na ito, Lord, magmula sa umpisa hanggang sa matapos, O God. Dalangin po namin, Lord, gabayan niyo po kami ng your Holy Spirit, O God. Kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin at higit sa lahat sa amin pong beloved pastor na gagamitin niyo po sa mahalagang mensahe ninyo sa amin, O God. Kayo po ang siyang manguna sa kanya, Lord. Wala po siyang makalimutan sa lahat po ng iyong mga salita at patuloy, O God, na iba yung kagalingan din po ang ibigay niyo po sa kanya, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna sa gawain na ito, God. Dalangin po namin, O Lord, wala pong ibang mahahadlang, Panginoon, sa gawain na ito.
At patuloy nga po, Lord, alam din po namin na wala po kaming kayang gawin kung hindi sa pamamagitan mo, Lord. Dalangin din po namin sa lahat po ng mga kapatiran namin na papunta pa lamang po dito. Kayo po ang siyang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. At kayo po ang siyang patuloy, Lord, na maghatid din po ng ligtas at maayos sa hapon na ito, Lord. Dalangin din po namin sa lahat po ng mga salita mo na aming mapapakinggan. Kayo po ang siyang magbigay po sa amin, O Lord, ng wisdom and knowledge, Panginoon, understanding sa lahat po ng mga sasabihin mo. Alisin po, Lord, anuman po yung mga daladala ng mga problema, Panginoon. Anuman po yung mga balakid, alisin niyo po sa aming mga puso. Bagkus, Lord, may focus kami sa inyong gawain na ito, Panginoon. Mag-focus kami sa pagpapasalamat, pakikinig ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord, at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Sige po, patuloy po nating palakpakan ang ating Panginoon. Lord. Praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you. Sino po naniniwala na sa Kanya na yung victory? Amen? And this moment, God invites us to rejoice. Bakit daw po tayo magagalak? Kasi nasa langit na. Nakatala na sa langit ang mga pangalan natin. Amen po ba? Ayan. Sabi po ng Bible, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Ayan. And that's what we're gonna do today. Let's praise Him. Let's praise Him for our victory. Let's tell the world. Let's celebrate His goodness. Stand here and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if it's all I do, 'cause there is none that compared to you. And all I want in this lifetime is you. And all I want in this world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. No longer I, but Christ in me, 'cause it's the truth that sets me free. How could this world be a better place? But by Your mercy, by Thy grace. All I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that.
Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Oh, come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that. Continue to praise the Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is Lord forever. King of kings, He's the King of kings and the Lord of lords. Jesus Christ is Lord forever. let's sing it one more time. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is Lord forever. He's the King of kings and the Lord of lords. Jesus Christ is Lord forever. That's why I can't Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Lift up your hands and sing for joy. Clap your hands like a joyful noise. Blow the trumpet and shout. We praise Him for the victory. The weapons we use on the bombs are gone. Worship is the way that the battle is won. This is the way we fight. We praise Him for the victory. Oh, I just Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. I gotta praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise. I gotta praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise. I gotta praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise. I gotta praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise. I gotta praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise. Come on, say! Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Grabe, ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen po. Amen.
Amen. Ayan. And now, mga kapatid, as we enter into time of worship, I want us to remind something simple pero sobrang totoo. Naniniwala po bang lahat sa atin dito na andito ang Panginoon? Kasama natin siya? Amen. Ayan. God is here, hindi siya malayo, hindi siya busy. No? He is Father who is near. Close dun sa mga broken-hearted. No? Close dun sa mga pagod. At close dun sa mga seeking. Amen po. Kaya ang gagawin po natin sa hapon na ito is we will seek His presence. No? Kasi kung minsan pagod tayo, actually hindi minsan marami sa atin laging pagod. No? Laging pagod, laging distracted. No? Minsan punong-puno ng pag-aalala. No? Ganun po talaga dito sa world. Pero ang pag-worship po natin sa ating Panginoon, it is our moment to say na, Lord, I may not have it all. No? Hindi ko man kaya to lahat. No? Pero you hold everything together. Amen po ba? Ang Lord, siya po ang may hawak ng buhay natin. Siya ang may control. Lahat ng worries mo, lahat ng fear mo. I-surrender mo na sa Kanya yan. Amen? Amen. Now, today, let's come before Him with the honesty. Maging honest ka sa Panginoon. Kausapin mo siya ngayong hapon na ito. Hindi naman kailangan na perfect yung puso mo eh. Ang kailangan lang yung willing. Amen po. Because every time we draw near to Him, He draws near to us. Every time we open our mouth in worship, in prayer, He fills our hearts with peace. Amen. Nasa Kanya po ang kapayapaan. No? May pangangailangan ka? Sino pong may pangangailangan dito? Amen. He will provide. God will provide. He is Jireh. Amen po ba? May sakit ka? He heals. Speak His name. Yeah? Amen po? Kaya as we sing, we declare. We declare His name. Kaya ngayong hapon po ito, let's declare His goodness. Let's remember His faithfulness. Surrender mo yung mga takot mo. No? And let's honor Him. Let's worship our one and only God, Jesus. Elohim.
Let us seek His presence. Let us seek the presence of our Lord. Alam niyo po ba na when we worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. And when you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, when you worship, He will come and manifest. When you tell Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. Yahweh is manifesting now. Jireh is manifesting now. Rapha is manifesting now. Is manifesting now. Yahweh is manifesting now. Jireh is manifesting now. Rapha is manifesting now. Is manifesting now. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. When you worship, He will come and manifest. When you call Him, He will come and manifest. When you seek Him, He will come and manifest. 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 Come and manifest.
presence, mga kapatid. Seek Him. Seek His presence. And He will manifest in each and every one of us here today. Call Him. Call Him. Speak His name. Speak His name. Seek Him. Seek the Lord. Huwag kang papayag na hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon ngayong hapong ito. Call Him. Seek His presence. Jesus. Jesus. Hallelujah. We worship You, O Lord. We worship You, Lord. We seek You. We seek for Your presence, Panginoon. One more time, we declare kung anumang hingailingan mo sa Panginoon, pinapanalangin mo, ang desire ng puso mo kung kailangan mo ng healing, prosperity, strength, courage, dulog mo sa Panginoon. Surrender mo lahat yan. Surrender mo yung fear mo. And in His name, we will claim it. We will claim it today. Tagumpay na po ba ang lahat? Amen. Bago po tayo magpatuloy, pwede po ba batiin muli natin ang isa't isa? Balik na ang katabi po natin. Pwede po tayong umiikot, yung mga bagong dating po, yung mga guests po natin. Ayan, kamayan po natin. Ayan, God bless you brothers and God bless you sisters. Welcome po sa ating church. Jesus Christ, to God be the glory. Olonga po extension. Saan man pumunta
Ayan, okay. So, ilang linggo na lang po ay anniversary na po natin at ako po ay napaka kinakabahan at excited po ako sa ating anniversary. Kaya lang po ang anniversary po natin, maga po maga, wag ho kayong pupunta ng hapon. Alas 10 po ng umaga. Hindi po dito, sa kabila po. Anyway, may mga paces naman tayo mag-guide po sa inyo no? At alam ko na lahat tayo ay pagpapalain ng Panginoon sa ating anniversary. Bago po ako mag-start, I would like to acknowledge the presence of Sister Glory. Ayan po. Saan po bansa ka galing, Sister? Croatia. Okay. So yung husband mo, Croatian. No, siyempre, doon kayo nakatira no? Sa Croatia. Okay, thank you. Ilan taon ka ron bago ka nakabalik dito sa atin? Tagal 4 na taon. Anyway, talagang sinadya ng Lord makarating kayong araw na to dahil yung message po na to ay para po sa ating lahat. Amen po? Samahan niyo muna po ako sa maikling panalangin at yung mga bata po, meron po kayong sariling room. Doon po, may pag-aaral po kayo ron. Sige po, sama po kayo sa mga teacher ninyo. Yan, yung teacher po ninyo nandiyan. Sige po. Sister Almira, pakicheck lang yung wire baka madaanan ng bata, matanggal. Sister Almira, pakicheck yung wire doon sa saksakan. Ayan. Ayan, sige. Yung mga nasa likod po, total may bakante na po rito kasi yung mga bata nandun na po. Lipat na po kayo rito. Brother Iman, Sister Donna, pakilipat nyo na lang yung mga nasa likod dito sa harap. May bakante na po rito sa harap po. Ayan. Sige po, dito po kayo. Huwag ko yung mahiya. Ayan. Sige po, sige. Lipat-lipat na po dito. Ayan, okay, sige po. Mga kapatid, hindi naman po mahaba yung tatalakayin natin. At sana lang po, makiisa po kayo, makinig po kayo maigi, diba? Sapagkat malaki po ang kaugnayan nito sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, no? Lalo na po sa panahon po natin ngayon na medyo magulo ang ating panahon. So tayo po yung nag-pray na ba ako? Hindi po siya, nakalimutan ko Halika, mag-pray muna po tayo. Lord, maraming salamat sa araw na to na binigay mo sa amin. Salamat sa patuloy na kalakasan. At gayon po, Lord, sa kagalingan ang binigay mo sa lingkod mo. Dalangin ko, Lord, patuloy mo akong bigyan ng lakas na matapos po, Lord, ang preaching nito, Lord. At dalangin ko, Lord, na maunawaan. Gamitin mo nga po ako mightily, Lord. Padaluyin mo, Lord, yung anointing mo sa banlingkod mo hanggang sa lahat ng makikinig sa hapong ito. Dalangin ko, Lord, ituro mo sa amin yung daan kung paano po kami magkakaroon ng kapayapaan, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, pag-asa sa buhay na unti-unti naglalaho dahil sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Dalangin ko, Lord, patibayin mo yung pananampalataya namin at sa pakikinig namin ng salita mo, Lord, dalangin ko, tumago sa puso ng bawat isa sa amin ang salitang sasabihin mo. Dalangin ko, Lord, ilayon po ako, Lord, sa salita ng tao. Mabanggit ko lamang po yung mga salita mo, Lord. At yung lahat ng pinasasabi mo, Panginoon, ay wala po akong makalimutan. Samahan mo po kami hanggang sa matapos, Lord, ang maikling service na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, if you have your Bible, buksan po natin ang ating Bible in the book of Philippians chapter 4, beginning from verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Verse 5, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be known to God, and the peace of God will surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. At ang title po natin sa hapong to ay pinamagatang, By
prayer. Ayan po yung title po natin. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Sige po. At ayan. Ayan po. Sige. Upo na po tayo. Okay po, mga kapatid. Ang tatalakayin po natin ay nasa Book of Philippians. Bigyan ko lang po kayo ng konti lang naman po, na idea o background about the Book of Philippians. Philippi, the city of Philip, received its name from Philip II of Macedon. Doon po nang galing. Siya po yung nagsabi po nito o nagsalita ng salitang Philip o Philippi. No, of the Macedon, the father of Alexander the Great. The word joy or rejoicing appears 19 times in this book. 19 times pong binanggit. Dito po sa Book of Philippians, yung salitang joy or rejoice, mga kapatid. At ang Book of Philippians po is commonly known as the Epistles of Joy. Ayan. Philippians is commonly known as the Epistles of Joy. Now, the main problem as we look at in the context po, yung context po ng Philippians chapter 4 ay walang iba kundi worry. Kaya po niya sinabi na rejoice always, then again I say rejoice. Kasi po yung kabuuan po ng context po na to, mga kapatid, ay about po sa pag-aalala o worry. Alam ko po, mga kapatid, isa po ito sa nagiging kalaban ng maraming Kristiyano po ngayon. Hindi lang po Kristiyano, kundi po yung wala po sa Panginoon. Ito po yung nagiging kalaban. Ngayon, pag sinabing worry o pag-aalala, worry, ang ibig sabihin po ito, torment oneself or suffer from disturbing thoughts. So, ibig sabihin, pag nag-aalala po tayo, nandun po yung tormenting spirit ng devil sa atin. Tinotorment yung mind po natin, yung heart po natin. Kaya pala sinabi ng Bible sa Matthew, hindi po makakatulong sa pagpapahaba ng buhay yung salitang pag-aalala. Kaya ayaw ng Lord na tayo po nag-aalala kasi nga natotorment yung utak po ng marami sa atin, yung mind, yung isipan po ng mga tao, kasama na po yung mga Christian. Ngayon, worry, and when you worry, at sabi rito, you torment yourself, at hindi na lang yun, ang worry po is a joy stealer. Kaya marami po ngayon wala pong joy sa buhay, sa kanilang isipan, sa kanilang puso, dahil na rin po sa salitang pag-aalala. O alam ko, mga kapatid, marami po sa atin nag-aalala na. Kasi mga kapatid, malapit na po yung katapusan. Tama po. Sa next week, nag-aalala ng mga bayarin. Ayan. O iba naman, dahil nga may mga eskwela, yung iba ko, college pa, nag-aalala rin ng mga babayarin sa eskwela ng kanilang mga anak. Pero lagi niyong tatandaan, hindi po nakakatulong ang pag-aalala sa buhay ng isang tao. Amen po? Tingnan mo yung katabi mo. Nag-aalala yan. Tingnan mo itsura. Nagugutom na, no? Nag-aalala. Okay. Ang tanong, how to have joy in the midst of negative circumstances. Paano ba tayo magkakaroon ng joy sa kabila ng negative circumstances? Paano nga ba? Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa Philippians chapter 4 verse 4, yung binasa po natin, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. 2 beses niyang binanggit at ang sabi niya, always. Ngayon, ang tanong po, mga kapatid, ay what kind of joy? Ano ba klaseng joy? Yung hinahanap sa atin, Lord, at yung sinasabi po niya. In the book of Romans, chapter 12, verse 12, rejoicing in hope. Ibig sabihin, yun daw pong joy natin ay manggagaling dun sa ating pag-asa. Bakit ko po sinabi? Rejoice because of the hope that something good is going to happen. Amen po. Alam po niyo, mga kapatid, ang pag-asa po, hindi po natin matatawag na pag-asa pag nakikita na po natin. Ang pag-asa po ay yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero naniniwala po tayo na mapapasa atin. Yun po yung pag-asa. Amen po.
Magkaiba po yung pag-asa dito sa market, ha? Iba po yun. So, ngayon po, mga kapatid, ang sabi po, rejoicing in hope. Dapat yung joy po natin, umaasa tayo na isang araw, yung buhay natin ay lalo pang gaganda at bubuti. Amen po. Ngayon, nakita nyo, nagkakagulo sa gobyerno po natin. Marami po naapektuhan, marami po nagpapaapekto rin, at marami na rin po mga tao na nag-aaway dahil po sa sistema ng ating pong gobyerno o yung tinatakbo ng ating gobyerno po ngayon. Pero dapat po tayo pong lahat, mga kapatid, bilang Pilipino na nasa Pilipinas, umasa po tayo sa Diyos na isang araw na itong bansang ito ay bubuti at gaganda pa. Tama po ba yun? Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, na kapag ang tao po dun sa isang bansa na tumatawag sa Diyos, ay naniniwala ko hindi po pababayaan ng Diyos yung bansang kanyang kinalalagyan. At naniniwala ko isang araw itong bansa po natin na to. Totoo yung sinabi ni Marcos nung araw, di ba? This nation will be great again. Kaya lang, alam naman yan, devil, talagang hindi siya papayag na maging great ang Pilipinas. Alam niyo po, pag sinabing minerals, treasure, napakarami po dito sa Pilipinas. At tayo lang po merong ganun, mga kapatid. At bukod doon, mga kapatid, tayo po mga Pilipino, number one po sa heart natin. At ako naniniwala, lahat hindi ko naman sinasabing kabuuan ng attendance o ng population, pero karaniwan po, may takot sa Diyos. Kaya naniniwala ko isang araw itong bansang ito, pagpapalain ng ating Panginoon. At hindi po na natin kailangan mag-abroad dahil dito pa lang po, ibibless na po tayo ng ating Diyos. Amen po. Ngayon, ang sabi po na Philippians chapter 4, verse 5, ano sabi? Let your gentleness be known to all men, the Lord is at hand. Pag sinabing gentleness, mga kapatid, meaning, show gentleness despite the tension and stressful situation. So your gentleness will prove that troubles do not make you worry. Pag gentle ka, kahit may worry ka, ibig sabihin, hindi nahahalata na ikaw po ay nag-aalala. Amen po? Kasi nandun po yung gentleness po natin. Na mentras lumalapit po ang pagbabalik ng Lord, lalo ngayon, na nagiging worse pa ang ating kapaligiran. Kaya sinabi ni Paul, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 6, be anxious for nothing. Pag sinabing anxious, mga kapatid, ang karugtong po niyan ay worry. Halos kapantay po ng anxious yung worry o pag-aalala. Pagdating po dito, mga kapatid, salitang worry, sa Anglo-Saxon, mga kapatid, the Old English, sabi po rito, worry means to choke or strangle. Pag tino-choke, yung parang, tawag nito, hindi ka makahinga o sinasakal ka. So, ibig sabihin, kapag nag-aalala ka, ayon po sa context ng Anglo-Saxon, parang sinasakal mo yung sarili mo o parang, strangle yung parang, hindi naman binibigti yun, no? O, yun na yung strangle na yun. Tatagal pa tayo dyan, Kakagulo pa tayo, So, ibig sabihin, pag nag-aalala tayo, tino-torture natin yung sarili natin, chino-choke natin yung sarili natin, ini-strangle natin yung sarili natin. Kaya nga sinabi ni Paul, actually, mga kapatid, rejoice in the Lord always. Then again, I say rejoice. Hindi po ito pakiusap. It is a command. Inutos ni Paul to sa lahat ng Kristiyano na tayo po ay magkaroon po ng joy at mag-rejoice po tayo. Tama po ba yun? Alam nyo, sa ngayon, dapat ang isa sa pinakamasayang tao sa balat ng lupa, mga Kristiyano. Amen po. Tayo dapat yung pinakamasaya. Bakit? Kasi yung Diyos nasa atin. At yun ang pinakamabigat na dahilan natin kung bakit kailangan mong magsaya. O lalo ngayon, di ba? Ako nagtataka sa mga empleyado, mentras nakakuha ng 13-month pay, lalong lumungkot. Di ba dapat pagka meron tayong bonus, 13-month, dapat ang sasaya natin, no? Ngayon nakita ko, mas lumungkot pa Hindi ko alam kung bakit. Baka kinapos, baka kinulang, baka mamaya pagkakuha ng bonus, may babayaran na agad, o nakasanla na yung bonus, hindi natin masabi. Kaya iba po nalulungkot. Hindi po dapat tayo malungkot. Amen po. Maraming reason kung bakit kailangan maging masaya po tayo. Andaan po natin, ang pag-aalala ay hindi po nakakahaba ng buhay. Amen po? Kaya tayo po mga Kristiyano, ano sabi ni Paul, mga kapatid? Ano sabi niya? Next verse.
Philippians 4:8. Finally, brethren, ang sabi niya, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and there is any praiseworthy, meditate on these things. Kung ano daw po yung mabuti, yung maganda, i-meditate daw po natin. Ang problema, ang utak ng mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon ay nasa problema. Ang focus po natin ay nasa mga pagsubok. Sabi ni Paul, meditate on these things. Yun po yung pinakamahalaga. Kaya nga mga kapatid, ano result? Pag dyan tayo nag-meditate, balik tayo sa verse 7. And the peace of God, and the peace of God will surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Jesus Christ. So, ibig sabihin, pag yung peace ng Lord nasa atin, ito yung mag-guard o mag-guardya sa mind and heart ng bawat sa po sa atin. At yan po ang nawawala sa atin ngayon. Kapayapaan. Kaya marami po sa atin, bakit ko po sinabi, na minsan pag nagkikita-kita tayo parang lutang, yung iba po hindi po makatulog. Yung itutulog na lang, nag-iisip pa. Amen po. Kaya dapat po pag sinabing tulog, tulog talaga. Hindi yung tulog, tapos sinasabay mo ng pag-iisip, hindi ka talaga makakatulog niyan. Amen po. Nakita nyo sabi ng Bible, may kanya-kanyang panahon. Time to wake, time to sleep. Lahat yan, may time yan eh. Ibig sabihin, pag time na ng sleep, huwag ka na mag-isip, matulog ka na lang. Tama po ba yun? Ngayon, pag gising mo, nagkakape ka, doon ka mag-isip. Tama po ba yun? Kaya ako natutuwa eh. Doon sa iba eh. Walang isip eh. Nakita nyo yung mga nasa labas, yung tawa ng tawa, yung kakipag-usap sa poste. Hindi tumatanda yung mukha eh. Wala, easy lang. O, tawa lang siya. Gaganyan-ganyan pa sa poste yun, no? Kasi iling, tapos gaganyan. Nakita nyo? Wala eh, hindi nag-aalala. Hindi niya nga alam kung okay yung damit niya eh. Tama po. Hindi niya alam kung nakaligo ba siya, kung marumi ba siya. Wala siyang pakialam. Bakit? Hindi siya nag-iisip. O baka naman bukas, hindi ako mag-iisip, bahala na. Baka gano'n naman tayo. Hindi po yung ibig ko sabihin. Ibig sabihin, may time sa pag-iisip, may time sa pagtulog, huwag yung pagsabayin. Amen po ba yun? Alam niyo, sabi nga ng doktor sa pag-aaral ano sabi niya? Ang tulog po, kaya kinokompleto po natin yung 8 hours, kasi nire-repair po nito yung mga cells sa katawan po natin. Ibig sabihin, pag kulang po tayo sa tulog, hindi po nare-repair yung cells sa katawan natin. Kaya nga ang Lord, nagbigay po, hinati niya yung 24 hours sa tatlo eh. 8 hours sa trabaho, 8 hours sa tulog. Yung 8 hours naman, sa iba't ibang activity natin. Amen po. Dito sa mga kabataan, 8 hours na tulog, nagiging 4 hours lang. Bakit yung 4 hours, anong ginagawa? Nagse-cellphone. Nagpupuyat sa games. Kaya nakita mo, lutang na naman. Kaya maraming kabataan ngayon, lutang. Bakit? Itutulog na lang eh. Ayun. Naintindihan po ba natin? Kaya nga tayo po, kung gusto po natin na maayos na buhay, basically, mga kapatid, dapat isa lang nasa mind ng mga Kristiyano. Walang iba kundi yung kapayapaan. Amen po. Naintindihan ba natin? Bakit sinabi ng Lord guard? Kasi mga kapatid, isa po sa dapat bantayan natin mga kapatid, yung mind and heart natin, kasi pag na-occupied ng devil yan, lalo na yung mind natin, kontrolado niya na po yung buong katawan natin. Amen po? Nakita nyo, pag ang mind natin na-control ng devil, ano nangyayari sa atin? Wala na. Nawawala tayo sa direksyon. Nawawala tayo sa align. Tama po. Bakit? Hindi na po natin control to eh. Control na po ng devil eh. O tayo, tayo lang, pag nag-iisip, lumalagpas ka sa pupunta mo, hindi. Lumalagpas ka eh. Ay, kay ano pala ako pupunta? Kay Globe pala ako. Ba't nandito kay Smart? Bakit? Yung isip. Kaya pag control mo yung mind mo, control mo yung buong katawan mo. At ang simpleng ginagawa ng devil sa atin,
Naglalagay siya ng worry sa puso at sa isip natin dahil alam niya, pag naglagay siya, tinanggap mo at walang gwardiya yan, kontrolado ka niya. Naintindihan po ba natin yon? Kaya nga mga kapatid sinabi ba ni St. Paul, kaya ano sabi ni St. Paul mga kapatid? Ito muna. Philippians, next verse. Proverbs 23 verse 7. Ano sabi ni Solomon? For as he thinks in his heart, so is he. Sabi ng mga Bible commentary, ito daw po tungkol sa pagkain. Pero hindi lang po ito patungkol sa pagkain. Kasi sinabi nito, eat and drink. He say to you, but his heart is not with you. Ito daw po tungkol sa pagkain. Pero naniniwala ako, bagamat may pagkain na binabanggit dyan, yung pagkain, pero hindi lang po yan patungkol dyan. Ito po patungkol kung ano po tayo. Ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, yun ka. Kaya pag nag-isip ka nakakalungkot, tinan mo itsura ng mukha mo, nakakalungkot din. Pag nag-isip ka ng katatawanan, hindi mo pigil, Kahit kinaagat mo na yung labi mo, tatawa ka Bakit? Kasi kung ano yung iniisip mo, yun ka. Kaya sa atin, pag nag-iisip tayo ng problema, halata Hindi natin matatago. Sinabi ng Bible Naintindihan po ba natin? Kaya ano request ni Paul, mga kapatid? Ano sinabi po niya? Ay sabi niya, finally, brethren, whatever things, ito daw po, yung i-meditate natin, iisipin natin, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Dapat yung mind po natin, nandyan po sa mga bagay na yan. So kung susumahin po natin tong 4:8 ng Philippians po na to, isa lang po ibig sabihin yan. Think what is good. Yan lang po yan. Think what is good. Ano yung mabuti, yun ang isipin mo. Lahat ng alam mong hindi mabuti, huwag mo nang isipin. Amen po. O pati sa kapwa mo, isipin mo yung mabuti sa kanya. Tama po. Amen. Ngayon, next verse, ano sabi ng Bible? Mark 10:18, ano ba yung mabuti? Meron pa bang mabuti sa ngayon? O ayan. So Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, and that is God. Wala pong mabuti kundi ang Diyos. So, ibig sabihin, pag nasa atin ang Diyos, may mabuti. Ano isang mabuti? O lahat ng nasa Lord, taas ang kamay. Isang mabuting ginawa sa ng Lord, Nabago tayo. Hindi tayo perfect. Pero mayroong binago. At yun ang mabuti. Amen po. At bawat isang tao na nasa Panginoon, naniniwala akong may mabuting mangyayari sa Kanya. Meron. Naniniwala ako doon kasi sa Diyos, wala pong imposible. Kaya sinasabi mo, hindi magbabago yung asawa ko, ganyan. Hindi, magbabago yan. Bakit? Mabuti ang Diyos. Yung asawa ko kasi ganito hindi siya sweet. Di kami mo mapait. Di pala sweet Magbabago yan. Bakit? Mabuti ang Diyos. At sa panahon natin ngayon, isa na lang ang mabuti na meron tayo. At yan, walang iba kundi ang Diyos. At yan ang dahilan kung bakit nakapag-church pa tayo, nandito pa tayo, nakapagpupuri tayo, may maganda tayong trabaho, dahil ang Diyos ay mabuti. Amen po. Mabuti ang Diyos. Kaya pag sinabing kabutihan, alam nyo ba, yung buhay natin, extension na lang to lalo na sa akin. Kung hindi mabuti ang Diyos, ang todas na tayo. Doon pa lang talagang makikita mo, mabuti talaga ang Diyos. Mabuti ang Diyos, ba't may problema ako? Hindi naman sinabi ng Diyos, ako mabuting Diyos wala kang problema. Hindi naman sinabing ganun Sinabi, mabuti siya. Pero hindi niya sinabing aalisin niya yung problema mo. So, ibig sabihin, yung problema mo, ang itatapat mo dyan, yung kabutihan ng Diyos. Amen po. Kaya nga, pag mineditate natin yung kabutihan ng Diyos, iba sa atin, sinasabi, nagre-reklamo, pambiran man ako, yung trabaho ko, pag ganito lang, parang hindi naman ako aasenso, hindi ako yayaman. Tandaan nyo,
Wala naman talagang yayaman sa nagtatrabaho eh. Maliban nila kung gagawa tayo na hindi maganda. Pero ang maganda dyan, may trabaho ka. Amen po. Kasi minsan sinasabi, tatanda na akong ganito, tatanda. At least mayroon tayong pinagkatandaan. Kaysa yung tatanda ka, tulala ka, sa labas ka, nganga ka. Diba? Kaya tayo may mga trabaho. Bagamat kinakapos ng konti, huwag na kayong magreklamo. Pasalamat ka, may trabaho ka. O iba nga sa atin dito, ang alam ko, sumasahod, $. Ayan, si Brother JP, $1 po yan. Pagkausap niya, boss niya, ang sagot niya, yes or no lang. Yes, boss, yes. No, no. Yes, yes. Oh, nagkakaintindihan sila, pinasasahod siya, oh. English niya, 3 lang eh. Maybe, yes or no. O, ganun lang. Pero sumasahod siya. Ayun. Minsan nakikita ko nga siya, nakikipag-usap sa boss niya eh. Pinagpapala eh. Bakit? Mabuti ang Diyos eh. Amen po. Kaya pag sinabing mabuti ang Diyos, magbilang ka sa dalari mo ng kabutihan ng Diyos, napakarami. Kaya lang, ang problema, hindi natin nakikita yung kabutihan ni Diyos eh. Ang nakikita natin, yung problema, pagsubok, sakit, kapos. Amen. Ngayon, ang sabi ng Bible, think what is good. Pangalawa, ito dapat yung una eh. Think about God. Anong sabi ng Book of Isaiah? 23 o 26 verse 3, New King James Version. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Kapag nag-stay tayo sa Panginoon, nanatili ka, yung perfect peace ng Diyos nasa iyo because He trusts in you. Ngayon, pagdating sa Isaiah 26 verse 3, Christian Standard Bible naman, you will keep the mind that is dependent on you. Pag yung mind mo nakadepende sa Diyos, nandun yung peace natin. Next, sa ISB naman, International Standard Version, ano sabi ng Bible? You will keep perfectly peaceful. Perfectly peaceful. The one whose mind remains focused on you because He remains in you. Sa makatuwid, kapag ang Diyos nasa atin din yung kabutihan niya. Tayo yung extension ng kabutihan ng Diyos. Amen po. Kaya tayo naman, pag pinagpapala tayo ng kabutihan ng Diyos, i-extend mo naman din sa iba. Hindi tayo, pag pinagpapala, akin to lahat. Akin lahat yan. Tandaan ninyo, pag binless kayo ng Diyos, meron dyan yung sayo. Meron dyan yung pantulong mo sa kapwa mo. Hindi lahat para sa iyo yan. Tama po ba yun? Alam nyo, may mga pagkakataon, pinadadaan sa atin ng Diyos yung biyaya para sa iba. Sa'yo pinadadaan. At magpasalamat ka, pinadadaan sa'yo. Kasi bakit? Kasi pag pinadaan sa'yo, hindi pwedeng wala kang ambon. Maaambunan ka nung pinadaan sa'yo. Meron at meron ka doon. Tama po ba yun? Amen. Kaya tayo po, pag pinagpapala ng Lord, wag yung puro, ay, akin to lahat. Hindi. Meron dyan yung, meron sa iyan, natural. Dahil ikaw yung nagpagal eh. Pero meron din dyan, yung pambigay mo sa iba. Pantulong mo, lalo sa mga mahihirap. O, ang nakaraan, namigay kami ng bigas mga kapatid, doon po sa Casa Bonita. Ang dami naming napasaya doon. Kasi nakakatuwa eh. Boss, yung binigyan natin bigas, talagang binilang nila yung butil ng bigas. Oh. Kahit gabi na, binilang. Siguro, bilyon-bilyon ang bilang nila. Milyon-milyon eh. Butil, ang dami eh. Nakakatuwa. Alam niyo po ba, ang sarap na makita na yung tinutulungan mo, masaya dahil doon sa binigay mo. Amen po. Kaya nga yung kabutihan ng Diyos, kung tutuusin, sinasabi natin, hindi naman yata mabuti. Hindi, mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Tama po ba yun? God is good. All the time. Yun. Kaya ito po ang sabi ng Bible, focus in Him. Binanggit po mga kapatid. Because He remains on us. Nananatili po siya sa atin. Amen po ba yun? Alam niyo mga kapatid, pag sinabing kabutihan ng Diyos, tingnan natin yung kabutihan ng Diyos na nasa mind. Nasa mind ni David at dapat nasa mind din natin.
O ano ba yung nasa mind ni David na kabutihan ng Diyos na nakita niya? Tingnan natin. O ito, alam nyo na ito eh. Ito, paborito natin to. Psalms 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nasa isip ni David. Hindi ako magkukulang. Hindi ako kakapusin kasi ang Diyos nasa akin. Grabe mind ni David. Yung setup ng mind niya, antindi. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2. He makes me lie down in green pastures. Pag sinabing green pastures, blessing po yan. Ang sabi niya, He leads me beside the still waters. Verse 3. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ano pa? Verse 4. Though I walk, biro mo sinabi niya ha. Grabing mind ni David. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Bakit? For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ganun yung nasa mind ni David. Grabe. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yun ang nasa isip niya, Lord, yung goodness mo, yung mercy mo. Habang nabubuhay ako, mararamdaman ko. Ano sabi niya? And I will dwell in the house of the Lord forever. Grabe mindset na nasa isip ni David. Grabe po. Ngayon, ano result mga kapatid? Sa next verse. Psalms 27 verse 1-3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Kanino ako matatakot? Sabi ni David. The Lord is my strength, is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Kanino ako matatakot? Ikaw yung kalakasan ko, Lord. Pinalalakas mo ko. Kanisip ni David, sana tayo ganon. Tayo pag hindi nagbigay si Mister, nanghihina tayo. Nanghihina ako, parang kulang sa padulas. Hindi ako nabigyan, Wala sa pera, kalakasan natin. Ang sabi po ni David, the Lord is the strength of my life. Hindi sinabi ni David, money is the strength of my life. Hindi po ang Lord. Naintindihan po ba natin? Ang sabi pa ng verse 2, when the wicked came against me, to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Yung kalaban daw po niya, hindi magtatagumpay sa kanya dahil alam niya ang Panginoong kakampi niya. Verse 3, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Grabe po si David. Kahit marami siyang kaaway, marami maggera sa kanya, hindi siya natatakot. Kasi ang mind niya, hindi, tutulungan ako ng Lord. Ang Lord bahala sa akin. At sana ganyan tayo. Pag may problema, hindi, bahala si Lord sa akin. Bahala si Lord gumawa ng paraan sa akin. Bahala si Lord. Puro bahala si Lord. At dapat ganun po yung ating mentality. Naintindihan po ba nating lahat? Amen. Kaya ang ganda ng may mind na may ganun eh. Tama po? Ang ganda po. Kaya nga ano sinabi niya? Ano sabi niya? Psalms 37. Verse 25. Ito sinabi niya. I have been young and now am old. Mula nung pagkabata niya hanggang pagtanda niya. Yet, I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. Wala daw po siyang nakita na na nangihingi ng bread. Anak ng Diyos sa maldasalita, wala siyang nakitang anak ng Diyos na naghihirap. Wala siyang anak ng Diyos na nakikitang kinakapos. Kapag anak na ka ng Diyos, kinakapos ka, may problema ka. Hindi na ang Diyos may problema. Ikaw may problema, hindi ka marunong mag-budget sa ganito. Kaya kinakapos. Pero yung blessing ng Diyos, ay ang dami. Ang dami. Amen po. Bakit yung iba kinakapos? Shopee ka ng Shopee. Lazada ka ng Lazada. Maya-maya may dumarating. Maya-maya. Kakapusin ka talaga. Tapos yung mga pinipindot-pindot mo dun, shampoo ng kabayo, shampoo ng... Hindi naman kailangan.
Maghihirap ka talaga. Iba, hairpin, Shopee pa. Hairband, Shopee. Lazada. O ngayon, may bago pa, TikTok. Huwag kayo magagalit, ha? Kung tutuusin, yung budget na binibigay sa atin ng Lord, sobra yan eh. Hindi magbibigay ang Diyos ng kapos. May pasobra yan. Kaya lang minsan wala tayo sa ayos eh. Amen po. Nakita ng sapatos kumikinang, bibili. Nakita ng sapatos na may payong, bibilin din. Grabe naman. Wala sa ayos tayo gumastos, pero naniniwala ako, kung may wisdom lang tayo sa paggastos, yung supply ng Diyos sufisyente sa atin. Hindi po tayo kakapusin. At hindi po ako nagpaparinig. Hindi ka rin mangungutang. Oo. Pero huwag ka rin magpautang. O malinaw po ba yun? Hindi ka kakapusin. O hindi ko sinasabing hindi ako nangungutang. Minsan nangungutang din ako. Pero hindi po madalas. Kasi sufisyente po yung bigay ng Panginoon. Amen po. Kaya nga mga kapatid kapag nasa atin po yung perfect peace ng Lord, ay ang ganda po mga kapatid. Napakaganda ng perfect peace ng Lord sa atin. Bakit ko po sinabi? Ito po may story sa New Testament. In the book of Acts, chapter 29 to 10. Ito po may batang nakikinig. Binatilyo po ito And in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into deep sleep. He was overcome by sleep, and Paul continued speaking. He fell down from the third story and was taken up dead. Ito po yung nakikinig sa preaching, natutulog. Bumagsak, patay. Tingnan mo yung katabi mo. Kung natutulog yan. Ito sabi, nagpipreach si St. Paul, natutulog. Ngayon, nakatulog po si Eutychus, nalaglag. Alam niyo kung saan mula? Mula third floor. Third floor kasi sila sa upper room Nagpipreach si Paul. Kasi kaya po si Paul nagpreach dito ng mahaba. Kasi aalis na po siya rito, lilipat na po siya ng ibang lugar. Kaya tayo iklaan lang natin kasi susunod na linggo magkikita-kita pa naman tayo. Eto kaya mahaba. Actually, humaba po si Paul, magdamag siyang nag-preach dito. Kaya siguro, itong si Eutychus, hindi niya na matiis. Nakakatulog siya. Kaya nung nakatulog siya, bumagsak siya. At pagbagsak niya, and was taken up dead. Verse 10. But Paul went down, fell on him, and embracing him said, "Do not be troubled yourselves, for his life is in him." Hindi, teka lang Paul, patay na nga Patay ba't sinabi mo yung buhay niya nasa kanya pa? Ganon yung mindset ni Paul. Hindi siya nag-aalala. Hindi, buhay siya. Ang buhay niya nasa kanya. Kayo mag-alala. Sa atin, di ba? So, lalo yung mga nanay. Nay! Si kuya, bumili ng kape, nasapak. Nagwawala agad yung nanay. Nasapak yung anak ko. Bumili ng kape, nasapak yung pack na pack na kape. Oo, yung pack. Nasapak, wala yung nanay, nasapak yung anak ko. Asa yung anak ko? Hindi niya inintindi, akala niya nasapak. Nasapak naman talaga yung kape, yung 3-in-1, di ba? Bakit? Nag-aalala ka Pero si Paul hindi. Patay? Hindi mag-alala. Buhay siya. Ano resulta? Next verse. Acts 20:11-12. Now when he had come up, had broken bread and eaten. Kumain si Eutychus. And talked a long while, even till daybreak, he departed. Verse 12. Ano sabi? And they brought the young man in alive, and they were not a little comforted. Ibig sabihin, yung tao po na si Eutychus, buhay. Amen po. Bakit? Yung nag-pray sa kanya, nandun po yung comfort Nandun po yung peace dun sa nag-pray sa kanya. Nandun yung mind na maayos. Sa atin lang O kamakailan, nung sabi, nagkagulo. Yung nasa gasaan, labas ang buto. Hindi, syempre, labasan. Labas ang buto, Yung pala kamatis lang, nasa gasaan. Lumabas ang buto. Ayun, nagtaranta na. Hindi dapat tayo natataranta. Hindi tayo dapat natataranta. Bahala ang Panginoon dyan.
Amen na. Kay Paul, sa tao, patay na. Pero kay Paul, hindi, buhay pa yan. Ganon ang isipan ni Saint Paul. Amen po. Ngayon ang tanong, how to have a perfect peace? Ngayon, paano tayo magkakaroon? Yung sa thought natin, magkaroon tayo ng perfect peace. Philippians 4:7, and the peace of God will surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. Ang tanong ngayon, sa anong paraan ngayon? Paano? Ayan. Philippians 4:6, ano sabi ng Bible? Be anxious for nothing, but in everything, by. Kaya yan ang title natin. By prayer and supplication with thanksgiving, and let your requests be known to God. So, ibig sabihin, lahat ng hihingiin natin, lahat ng sasabihin natin, anumang situation meron tayo, do it by prayer. Ano man maging problema natin, ulitin ko ulit. Ang solution, simple lang, prayer. The solution to any problem is prayer, petition or request, but kailangan with thanksgiving. O, minsan tayo nananalangin, di ba? Inuuna natin yung pasasalamat. Lord, salamat po, salamat. Tama naman yun. Salamat, Lord, thank you, Lord, thank you. Thank you sa ganito, thank you sa buhay, thank you sa kalakasan. Tsaka tayo mananalangin ng kahilingan natin. Tama? Pero ang tanong, bakit minsan inuuna na natin yung thanksgiving, bakit marami pa rin po hindi makuha yung peace na dapat mapa sa atin? Ba't hindi natin makuha yung kapayapaan? Okay. Alam niyo, sabi ni Paul, sa verse 9, ano sabi niya? The things which you are learned, yung natutuhunan, received, natanggap, and heard, narinig, and saw in me, ano daw po yung nakita natin sa Kanya, and the God of peace, sabi, this do, and the God of peace will be with you. Ano ang nakita? Ano ang narinig? Ano yung natutunan? So ito, natanggap natin, sinulat ni Paul, narinig natin. Kaya lang ang tanong, ano ba yung nakita natin kay Paul? Na kailangan mapasa atin din para makakuha natin yung peace. Bagamat kailangan din natin yung prayer, siyempre. Ano nga? Tingnan natin. Philippians 4:11-13. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Ayan. Kaya tayo po nawawalan ng kapayapaan dahil hindi tayo kontento sa buhay po natin. Amen po. Ako naniniwala, personally sa aking opinion, may mga politiko na magaganda naman talaga hangarin nung sila'y tumatakbo. Tama po. Ngayon, nung nakapwesto na, bakit naiiba? Yung kanilang goal, alam niyo kung bakit? Yan din ang dahilan. Hindi sila kontento sa sahod lang nila. Gusto pa much more, bigger, much more. Ang nangyayari, nalulubog ang bansa natin at lalo na sa corruption. Amen po. Alam niyo mga kapatid, yung sa DPWH, yung nakita ko yung mga lame-lamesang pera, bibili ka ng condo unit, hindi para tirahan, kundi lagyan ng pera. Saan mo naman gagamitin yung sandamukal na pera na yan? Amen. Yung iba, bumibili ng ang daming sasakyan. Yung isang sasakyan lang nga, ang hirap mag-maintain Bibili ka pa ng 28 sasakyan, 30. Anong gagawin mo dun? Alam niyo yung prince dito sa Saudi Arabia, nakita ko yung collection ng sasakyan nila, Ferrari, grabe, nakagarahe lang. Collection pero hindi ginagamit. Ako po nanghihinayang. Alam niyo kung bakit?
ang dami pong nagugutom ng mga Pilipino ngayon. Doon natin ibigay yung tulong sa kanila. Naiintindihan po ba natin? Kaya kung ang lahat ng mga politiko, makukontento lang kung ano yung sahod nila, kung ano yung natatanggap nilang benepisyo, ang maniwala kayo, itong bansa natin aasenso talaga. Naiintindihan po ba natin? Ano sabi ni Paul, mga kapatid? Next, verse 12. Know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. Naranasan niya daw ang lahat. Kaya nga sinabi niya sa verse 13 kaya niya sinabi ito I can do all things to Christ Jesus who strengthened in me. Ibig sabihin, ano man maging sitwasyon ni St. Paul, kaya niya kasi ang Lord ang tumutulong sa kanya. Kaya nga sinabi niya itong verse na to. Alang-alang sa Lord. O para mauntindahan natin, mga kapatid ko, rin nasa mind ni St. Paul, Tagalogin natin. Sa Tagalog, MBB, mabuting balita. Hindi ko sinasabi ito dahil sa ako'y pinaghahanapan ko sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Ibig sabihin, anuman kalagayan natin, masiyahan ka na dyan. Amen po. Verse 12, naranasan ko maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Nalaman daw niya yung sikreto. Simple lang naman yung sikreto Yung sikreto niya, nasa unahan, sinabi niya rin, na be content. Yun yung sikreto sa buhay na sinasabi ni St. Paul. Kaya kung tayong lahat makukontento, o maliban na lang kung meron tayong goal, may goal ka, pero yung number one dyan, yung contentment. Kasi alam niyo kung bakit? Pag may contentment ka, nandun yung peace. Naintindihan natin? Nakita niyo iba, di ba? Hindi kontento sa mukha nila. Kung ano nang pinaglalagay. Ano resulta? Lalong pumangit. Hindi totoo naman yung mga nagpalagay ng kung ano-ano, nagpa-inject ng na anti-rabies, nagpa-inject ng kung ano-ano. Nakita mo yung tsura ng mukha lalong sumagwa. Di ba? Oo. Hindi totoo. Ano nangyari? Kaya nga tayo, tandaan ninyo. Ito po mga mag-asawang naririto. Pag kayo po binigyan ng asawang, tatsulok ang itsura, di sana ako tatawa, nakita ko yung sister natin, tanggapin mo na, content. Makakontento ka na dyan. Amen po. Kaya pagkagabi natutulog yan, sipatin mo. Ang gwapo ng asawa ko, parang tatsulok talaga. Di ba ako nakita ng tatsulok na itsura Bilog, okay pa Pero yung oblong, medyo okay pa yun. Pero yung tatsulok, di pa ako nakita ng gano'ng itsura. Makontento ka. Amen po. Alam niyo may kahapon, ka-ride ko Ang sabi niya, nag-gym siya. Pero ayaw daw niya yung nagpapasaksak na ang tawag doon. Steroids. Yung iba nagpapasaksak ng steroids Ang laki, bulky ang katawan. Pero nung pagtanda, itsura? Ayun, doon siya inatake ng steroids. Bakit? Hindi ka kontento Kung ang muscle mo nakadikit lang sa buto, okay na yan. As long na kaya mo bumuhat ng isang timba. Amen po. Iba sa atin, gusto yung abs parang pandesal. Grabe. Ako nga, sinulit ko na Monay na Ba't magpapandesal ka? Hihirapan ka pa ron. Di monay na lang. Wala kahirap-hirap. Kay brother, empanada yata. Di ba? Mapakahirap ka pa kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo, makakontento ka. Sa akin lang gusto ko tumangkad. Ba't ganito lang ako? Nakita ko ang dahilan ng Diyos Pagsakay ko ng jeep, di ako nauntog Minsan may jeep na nakakatayo pa ako yung matataas yung ceiling.
Grabe tong jeep na to Insulto sa akin to Ay, lalo yung jeep na dinalupihan. Nakakatayo ko ron Jeep, pero nakakatayo ako. Walang kauntog-untog Kaya sabi ko talaga, Lord, matalino ka, Lord, kung ba't ginawa mo akong ganito Kaya ako nagpapasalamat po Oo. Kaya nga tayo, kung makakontento lang tayo, sasaya ka sa buhay mo Sasaya ka. Bakit yung iba hindi masaya? Hindi ka kontento. Hindi ka kontento. May nakausap nga ako sa City Hall, boss. Sabi niya, aalis ako rito. Bakit ka ako? Ang liit ng sahod. Ikaw ako, sino ba malaki sahod sa atin? Pares lang tayo Ba't ako nagtsatsaga? Kasi naniniwala ko, isang araw, tataas din yan. Ngayon, pag umalis ka, saan ka pupunta? Maganda sa gobyerno, sabi ko. Walang gobyernong nalulugi. Walang gobyernong nagsasara. Ang private company nagsasara Ito, walang pagkasarili ito. Ikaw masasara kung gusto mo. Pero ito, wala. Nag-isip siya. Tagal niya mag-isip nung kausap ko siya. Tapos di na kumibo. Sa awa ng Diyos, di na ako kinakausap ngayon. Pag nagkikita kami, dadaanan lang ako. Kasi alam niya, dediretsahin ko na naman siya kasi bakit? Hindi ka kontento Ma-content. Tandaan niyo ito. Walang nagsisimula, pagpasok mo, 20 mil agad sahod mo. Kukutusan ka na may-ari. Simula ka sa maliit. Tama po. Palaki ng palaki yan O saan ba tayo nagsimula? Ako maliit. Hanggang ngayon, maliit pa rin ako. Alam mo sabi sa akin sa City Hall? Sabi niya, Pastor, bakit hindi ka tumatanda? Alam mo, sekreto? Oo, Pastor, ano ba sekreto? Hindi pa ako lumalaki. Pag lumaki ko, tatanda ako. Tawa sila ng tawa. Kasi, alam niya ang sekreto sa kasiyahan ng buhay? Contentment lang. Pag nakakontento ka sa lahat, pagkain, damit, sahod, yung karangyaan sa buhay, magugulat ka, sasaya ka Alam niyo bakit marami hindi masaya? Hindi sila kontento. Gusto nila, sige pa, more pa. Hindi sila masaya. O tingnan mo yung taong kontento. Kung ano yung dumating, nakangiti siya. Yung peace of mind, yung peace ng heart, nasa kanya. At tandaan niyo, isa sa pinakamahirap makuha ngayon, yung peace of mind. Yan po, hindi po nabibili sa palengke yan. Wala kang mabibilhan yan. Sa Lord lang yan manggagaling. Amen po. Sa Lord lang manggagaling yan. Pag may kapayapaan ka, magiging maayos pati takbo ng buhay natin. Amen po. Oo, lahat tayo kailangan ng pera Pero time will come. Huwag kang mag-alala. Time will come. Magugulat ka, pagpapalain ka din ng ating Panginoon. Verse 13, mga kapatid. Ang sabi nito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Lahat yan, magagawa natin yan. Amen po? Kaya nga, thanksgiving with contentment and a prayer of thanksgiving with contentment really works. Magpasalamat ka lang, araw-araw. Unang pasalamat mo, buhay ka pa. Buhay pa tayo. Kaya yung bawat araw na dumarating, paggising mo, Lord, thank you, buhay pa ako. Naintindihan? Yun po'y isang malaking ipagpasalamat mo na sa Diyos. O ngayon, sa mga estudyante, kung ano bigay ng nanay ninyo, be content. Binigyan ka ng pamasayo, Alam niyo yung mga estudyante, yung grabing baon Nung araw ako, 25 centimos Buong maghapon yun. Ngayon yung iba, tinanong ko may 200, may 150, elementary, 100 ang baon. Nung araw, pag nakapiso ka, may kutos ka Oo. Sa hirap ng buhay nung araw Kaya kayo mapalad kayo. Lalo iba sa inyo, meron pa kayong sundo. Di ba? May sundo pa kayo. Kaya napakapalad nyo. Kaya dapat mga kabataan, kung ano yung kaya, kung ano yung kaya ng magulang ninyo, pasalamat kayo. Huwag nyo nang hanapan si Mami. Mami, ba't yung kaklas ko may iPhone 17 Pro Max? Ba't ako Samsung lang?
Inihipan pa bago magsindi. Ano to, parang kandila. Mayaman yun eh. Hindi mo pwede ikumpara yung nanay mo sa kanila. Kaya kung ano yung kaya ng magulang ninyo, ipagpasalamat ninyo. Hindi yung ikukumpara mo pa sa ibang pamilya yung nanay mo, ikukumpara mo, wag pong ganon mga bata, wag. Hindi po maganda yan. Kung ano hinain ng magulang ninyo sa pagkainan, kainin ninyo na may pasasalamat sa Diyos. Hindi yung pag hinainan ka, ito na naman, repeat order. Kaano lang natin kahapon itlog na naman ngayon. Wala na bang ibang alam kundi itlog. Bakit walang manok? Alam niyo kung bakit? Kinakain mo itlog eh. Huwag mo kainin yan, isang araw magiging manok yan. Oh. Hindi, palimliban mo lang. Oh. Naghahanap ka ng manok, kinakain mo itlog. Huwag mo kainin. O, naintindihan po ba natin yun? Kasi minsan hindi tayo kontento kasi. Kaya ito, magmula ngayon sana sa susunod na taon, ito na maging konsepto natin. Mga kabataan, mga empleyado, be content in what you have. Makontento ka kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Binigyan ka ng biyaya, binigyan ka ng magandang trabaho, magpasalamat ka sa Diyos. Yan po ang sikreto para sumaya ka sa buhay. Kasi nakita nyo iba, bakit ang dami ng pera hindi pa rin masaya? Hindi naman talaga pera magpapasaya sa buhay ng tao eh. Kailangan natin, pero hindi yan ang magpapasaya. Contentment. Naintindihan po ba natin? May narinig pa ako ako, tagal na ng sasakyan ko kailangan na ako magpalit. Teka lang, yung bang sasakyan mo, tumatakbo ng maayos pa? Oo, diyan ka muna, tumatakbo ng maayos yan. Huwag ka muna magpalit. May ibang priority ka na dapat unahin kaysa sa sasakyan. Tama po ba yun? Amen. May ibang priority rin naman, bukod sa cellphone, hindi priority cellphone o unit ng cellphone. Kailangan upgraded ka, sasabay ka, hindi po. Basta may magamit ka. Alam niyo kung bakit? Yung mamahaling cellphone, tsaka yung mumurahing cellphone, parehas lang yan. Nakakarating yung text, nakakatawag. Kung sana doon sa mamahaling cellphone na iPhone 17, pagdating ng text doon, sumasayaw-sayaw, may kending na gano'n, may tumbling-tumbling, tsaka papasok sa cellphone mo, ayun, bili tayo nun. Pero parehas din naman eh. Amen po. Amen. Kaya ngayon sana tayo mga Kristiyano, kunin natin yung sikreto ni Paul. Ano sikreto niya? Be content. Kasi sabi niya, nalaman ko sikreto sa buhay eh. At ang sikreto, simple lang. Kung ano binigay sa'yo ng Diyos, magpasalamat ka through prayer. Meron pa ba? Ayan, wala na, palakpakan natin ang Panginoon. O ngayon, hihiling po ako ng isang bagay sa inyo bago tayong manalangin. Ano po yung dapat mong ipagpasalamat sa Diyos? Meron po ba kayong dapat ipagpasalamat sa Diyos? Okay. Ipagpapasalamat natin sa Lord sa hapong ito. Doon tayo mag-concentrate. Kasi naniniwala ako matagal na tayo hindi nakapagpapasalamat sa Diyos. Puro tayo hingi ng hingi eh. Ngayon, magpasalamat naman tayo. Ito na yung time para makapagbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa atin. Okay po ba yan? Naniniwala ko yung sa inyo, talagang pinagpala naman. Nakikita ko eh. Pinagpapala ng Lord eh. Magpasalamat ka naman sa Diyos. Okay po? Sensya na po kayo ha. Hindi dapat ako tatayo, kaya lang, pinilit ko po eh. Kaya, okay. Tapusin na natin. Medyo hindi na okay yung pakiramdam ko eh. Pwede bang yuko tayo ng saglit? Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord.
sa simpleng mensahe na binigay mo, Panginoon. Na kung kami lang ay mananalangin ng may pasasalamat at may contentment, Panginoon, na nanggagaling sa aming mga puso. Alam ko, Lord, yung peace na ipinagkaloob mo, Lord, na pinangako mong mapapasa amin. Panginoon, alam ko, Lord, marami po sa amin na nandito, na dumalo, Lord, na may nababother ang mind nila sa mga different kind of trials, problems. At ako, Lord, naniniwala, marami po sa amin nababother ng kailang karamdaman. Marami po nag-aalala, lalo na po, Lord, yung may mga pangangailangan pinansyal. Pero, Lord, ang sabi mo, Lord, tapat ka, ikaw yung pinakamabuti bagay na meron kami, Panginoon. Kaya naniniwala ko, Lord, sa hapong ito, kami po'y tutugunin mo. Lord, hinihiling ko, Lord, abutin mo lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Pati, Lord, yung mga personal nila na pangangailangan. At ilagay mo sa heart din namin, Lord, yung contentment, Panginoon. Tulungan mo po kami. Lord, sinabi mo sa inyong mga salita, sinabi ni Paul, I can do all things through Christ Jesus who strengthened in me. Kaya, Lord, tulungan mo kami na makontento kami anumang bagay yung dumating sa amin. Anumang pagpapala, Lord, yung binibigay mo sa amin sa araw-araw. Maliit man ito o malaki, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na perming mamutawi sa amin yung salitang pasasalamat, Panginoon. At magkaroon kami ng contentment sa heart namin, Panginoon. Lord, hinihiling ko, ingatan mo po yung mga anak mo at patuloy kong dinadalangin sa iyo na sila po'y protectionan mo. At dalangin ko, Lord, yung mga ini-invite namin sa darating na anniversary. Tulungan mo, Lord, lahat sila ay makarating, Panginoon. Pagpalain mo yung mga promotions namin, yung mga invitations po namin, Lord. I-bless mo po, Panginoon. At tulungan mo, Lord, na makarating ito sa lahat ng dapat paratingan, Panginoon. Ma-invite po namin yung mga mahal namin sa buhay at nang sa gayon, ma-share po namin sa kanila yung kabutihan mo, yung goodness mo at makita nila, Lord, yung pagbabagong ipinangako mo sa kanila, Lord. Maraming salamat po. Basbasan mo ang kongregasyon na to. Ingatan mo sila. Ilay mo sila, Lord, sa mga maling desisyon sa buhay at dalangin ko patnubayan mo silang lahat ng iyong Santong Espiritu. Buksan mo rin, Lord, ang durungan sa langit, Panginoon, at ibuhos mo ang pagpapala, Lord, na nararapat po sa iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, mga kapatid, at tinatawagan ko na po yung mga bisita. Pero ba tayong bisita? Bisita, first time. Apat. Sige po. Sister. Sige po, sister. Paki-ano lang po sila. Brother Ronald, taga-senyo rin sila. Nay, tingnan nyo lang po yung wire, ha? Baka matalisod kayo kasi wala pa kaming ramp rack, eh. Ayan, sige po. Susunod, may ramp rack na po yan. Maayos na po. Diyan na lang po, nanay, sa baba. Apo. Okay po. Asan yung isa? 4 to. 4. Bata yung maliit. So, nanay, ito po, hindi po aksidente yung pagkakap.
Sabi po ng Bible, guys, di ba, baptism in yung mawala yun. So, para mawala, kailangan po. Yun. Ang anong kulay? Sino po bang mawala yun? Ngayon, yung kailangan yung pagkabuhay naman ng Lord, yun naman po yung ahon. Tama. Ngayon, ang pagkabuhay natin At ngayon po, tinatawagan ko po yung ating mangunguna sa tithes and offering, Mr. Claire. Yan, tayo po bang lahat ay masaya at napagpala po sa hapon pong ito? Sa lahat ng pinagpala, yung mga anak ng Diyos malulungkot. Yan. So palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Yan. So matuto po tayong makontento dun sa mga blessing na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So darako naman po tayo sa ating pong pagkakaloob. Magbasa po muna tayo ng ating text sa Marcos chapter 12 verses 41 to 44. Yan. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." At basbasan po ang salita ng ating Panginoon. Grabe po yung faith nitong, sabi hindi lang siya basta mahirap byuda pa. So ibig sabihin wala na siyang ibang pwedeng aasahan kundi yung sarili niya. Pero faithfully, grabe yung pagmamahal niya po sa ating Panginoon. Kaya sabi, ilan na lang po, 2 pirasong tanso. So hindi niya nga alam kung pagkatapos ng pagbibigay niya, kung meron pa siyang pera. Kung makakita pa siya ng pera para ipangkain niya. Pero binigay niya yung buo niyang ikabubuhay para po sa ating Panginoon. Tayo po hindi hinihingi ng Lord yung resources nating buo, kundi yung katapatan po natin. Sabi dito, kung mapapansin din po natin, hindi pinigilan ng Lord yung babaeng byuda. Oy, huwag ka nang magbigay kasi mahirap ka. Wala nang matitira sa'yo Hindi Gusto tayong turuan ng ating Panginoon na maging tapat tayo sa pagbibigay, lalo po sa gawain ng ating Panginoon. Kasi karaniwan po sa atin, ang tinitignan natin, yung nawawala sa atin.
Pero hindi natin tinitignan yung ibibigay sa atin pabalik ng ating Panginoon ng mas malaki kaysa sa inaasahan po natin. Amen po. Lagi po nating tatandaan, hindi tumitingin ang Lord sa laki o liit ng binibigay po natin, kundi sa katapatan natin every time na tayo po ay nagkakaloob po sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. Kaya po magbigay po tayo ng masaya po sa gawain ng ating Panginoon. Rest in your hand, none can withstand you. Your presence beats the enemy, pathway to victory. Hallelujah. Yeah, so ang ating Dawn Watch prayer schedule po this week ay Monday, Wednesday, and Friday po, alas 5 po ng umaga. So umattend po tayo sa ating pong mga Dawn Watch prayer, MWF po. Sa atin naman pong mga workers and members po, so ang devotion po natin ay sa January 10 na po. So wala na po tayong devotion nitong next year na po yan, January 10 ng alas 6 po. So si Brother Cyril na po. Sa mga jet schedules naman po natin, Joshua Encouraging Team, yan, sa Hanjin Village every Monday po, 6:30 ng gabi. Quezon Street, Tuesday, 7 o'clock po. Casabonita every Wednesday, 7 o'clock. Aguila Street, New Cabalan, Thursday, 6 o'clock p.m. Happy Valley every Friday, 5:30 p.m. Pilseco Subic every Friday naman po, 6 o'clock ng hapon. 3F Santa Rita every Saturday, 3 p.m. Roosevelt, Saturday, 5 o'clock din po. At sa Ulis Batan every Saturday, 5 o'clock p.m. So sige po, tayo po ay magdadasal na po para sa ating pong tithes and offering. Tayo pong lahat ay magsitayo at basbasan po natin ang tithes and offering po. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord, sa mga kaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Alam niyo po, Lord, na buong puso po namin itong ibinibigay po sa inyo bilang pagmamahal po namin sa inyo at sa inyong gawain, Panginoon. Ibalik niyo po ng siksik, liglig at maapaw, Panginoon, sa inyong mga anak ang lahat ng mga ibinigay po nila, Panginoon. Dalangin din po namin sa hindi po nakapagbigay, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon, nang sa gayon sa susunod po, sila po ay makapagbigay din po sa inyong gawain, Panginoon. Kayo na rin pong bahala na magbigay ng wisdom and knowledge din sa hahawak ng mga pagpapalang ito na magamit po para po sa inyong iglesia at sa lahat pa po ng mga kaluluwa na maaabot ng mga blessing na ito. Salamat po, Lord, na marami sa lahat. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po. So tayo po lahat ay magsiupo. So darako naman po tayo sa second offering po. Ang second offering po natin ay ginagamit po natin para sa maintenance po ng atin pong sasakyan. Para po, magkakaloob lang po. So, voluntary po ito, ha? Yan, yung ating pong second offering po. Sa lahat po ng mga workers, mamaya po may meeting tayo regarding do sa Thanksgiving natin sa Subic Riviera this coming December 21. So, approve na po yung hinihiling natin the discount. At doon sa lahat ng mga Olongapo District, okay na rin po yung schedule natin for Thanksgiving sa darating na December 6, Saturday sa may Suzuki Beach Resort. At mamaya may magandang balita po kung sasabihin sa inyo sapagat na lakad na rin po yung discount natin. Parang hindi lang discount na binigay sa atin doon, mga kapatid. So sa lahat naman ng taga Bataan District, December 20, yung date na napili natin sa San Benito. Tama, Sister Donna? San Benito. Tapos ang Hanjin Village naman po, tsaka San Marcelino na Bible Study, Castillejos, sa paper 3 po tayo. Paper 3. Pwede po kayong sumama ron, Brother Kelvin. If you want, pwede po kayong mag-join sa amin dahil part din kayo ng Castillejos eh. So, meron tayong Thanksgiving doon sa paper 3. Sabay na rin po yung baptism, syempre. May mga ibabaptize na rin po tayo doon. Doon sa Thanksgiving po natin, sa dagat, sa beach, tsaka sa resort, may isasabay na po tayong ibabaptize din po doon, mga kapatid. Tapos po, mga kapatid, before anniversary, makikita po ninyo sa billboard ng City Hall, yung pong invitation ng ating anniversary. Ipa-flash po doon yon at 1 week, no, sir? 1 week po yon
Kung di ako nagkakamali, magkasama po yung Marikit, yung billboard sa Marikit, tsaka sa Magsaysay. So, maipapakita po yung invitation po natin doon. Kaya please, support po tayo ha. At pag nakita nyo, video ninyo para maipost din natin sa mga Facebook natin. First week of December, isang linggo po yon na ipapakita po doon yung ating invitation. So, salamat po. At sa pagkakataong to, tinatawagan ko na po si Brother JP. Yung po magpipicture taking po sa lahat ng mga workers, libre po ito ha. Para hindi na kayo magpa-picture sa labas, magpa-print. May camera po, Sister Susa. Kukunan niya po lahat ng workers sa lahat po ng magkakaroon ng part sa anniversary para sa ID. ID po ito sa ID. Kaya huwag muna po kayong uuwi. Lahat po ng tinap po namin para po sa ID. Salamat po. At sa lahat po ng mga new gen, next week, November 30, meron po tayong meeting. Lahat po ng new gen. Yan, new gen. Edad nila Sian. Kaya po sasama kayo sa meeting. Sa darating na Sunday, sama kayo sa meeting. Kasi magkakaroon din naman tayo ng Thanksgiving sa mga kabataan. Kasama na kayo ron para ma-involve kayo sa church na kasama ninyo yung mga kasing edad ninyo. Okay, maraming salamat po. God bless po everyone. At tumayo na po tayo. At tinihiling ko po si Brother JP para sa ating closing prayer. Okay po. Pinagpala po ba ang lahat mga kapatid? Yan, so Thanksgiving po. Actually, Thanksgiving po sa 27. Tama, Sister Louie? Sa US, no? So, happy Thanksgiving po sa lahat. Kasi yun yung ano ko eh. Time ko yun eh. Okay po, mga kapatid, tayo po yung muko at tayo po yung manalangin. Lord God, salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na ginagamit mo ang aming beloved pastor. Alam po namin, Lord God, na sa kabila, Panginoon, ng kanyang nararamdaman, ay sinikap pa rin po niya tumayo, Lord, para, Lord, makapaghayag ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga encouragement, Panginoon, na inyong ibinigay sa bawat isa, Panginoon. At muli, God, hiniling po namin na naway lahat ng aming narinig, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon, ito po ay aming tumanin po sa aming puso at mai-share din po namin sa iba. At patuloy, God, hinihiling din po namin na ikaw po siya manguna, Lord, sa aming buhay, Panginoon, sa aming pag-uwi rin, Panginoon. Ingatan niyo po ang inyong mga anak na makarating kami ng ligtas at maayos sa inyong mga tahanan. Patuloy, God, ikaw po ang siya mag-ingat, Panginoon, sa amin. Ilayo niyo kami sa anumang kapahamakan, sa anumang aksidente. Tulungan niyo na yung mga aming sasakyan, Panginoon, ay makarating ng ligtas at maayos, Lord, sa aming mga tahanan, Panginoon. At hiniling po namin na maging baon-baon po namin, Lord, yung mga salita mo na aming napakinggan po, Panginoon, Lord God. Salamat na marami, Panginoon, sa buong isang linggo po na ito. Tulungan niyo, Panginoon, bawat isa na i-provide niyo ang anuman ang aming mga pangailangan, Lord God. Ilayo niyo kami sa anumang spirit of error o anumang maling decision po, Panginoon. Hiniling po namin na pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Hiniling po namin, Lord God, na ikaw pang Panginoon ang siyang patuloy, God, na maitaas po namin. Although sa isang linggo po na itong darating, Panginoon, hiniling po namin, Lord God, na pagpalaan niyo po ang inyong mga Lord God. Salamat ng marami, Panginoon, at basbasan ninyo po ang inyong mga anak. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, mga kapatid, God bless po sa inyong lahat.